Christians join to sing, Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring, Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice, Hallelujah, amen. Lift your hearts on high, Hallelujah, amen. Let praises fill the sky, Hallelujah, amen. Christ is our guide and friend, on whom we can depend. His love shall never end, Hallelujah, amen. Christ again, Hallelujah, amen. Life shall not end the strain, Hallelujah, amen. On heaven's blissful shore, His goodness we'll adore, singing forevermore, Hallelujah, amen. Christians join to sing, Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring, Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice, Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa ating pagsasama-sama sa Online Prayer Covenant. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila. Tayo po muna ay manalangin. Samahan mo kami, O Diyos, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Kayo po ang mangusap, kayo po ang kumatagpo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang mga talata po na ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Gawa, Kabanatang 4, mga talatang 32 hanggang 35. Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapo sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang mga talata po na ating binasa ay bahagi ng kasaysayan sa Aklat ng Gawa na kung saan ay lumaganap ang katotohanan tungkol sa salita ng Panginoon. At sa paglagana po ng katotohanan iyon, marami pong nabago ang buhay. Kung makikita po natin dito ay magandang makita po natin dito yung nagkakaisang damdamin at isipan nila. Siguro maaaring merong tinuturo, binabahagi ang mga apostol, gayon din ang pagtingin sa pangangailangan ng kanilang kapwa mananampalataya. At isa sa damdamin po nila rito at isipan ay hindi nila itinuturing ninuman na sarili nila ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Siguro para po sa kapakinabangan ng lahat. At nakikita nila ang kanilang sarili,
ang kanilang pangangailangan ngayon, ang kanilang ari-arian ngayon, na hindi po iyan mananatili magpakailanman, kundi ginagamit po nila na pantulong para sa kanilang kapwa. Nagkaroon po sila ng ganong kaisipan, ng ganong damdamin, na maibigay din, matulungan din ang pangangailangan ng kanilang kapwa. At dahil po doon ay bumuhos yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. At doon po ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Ang mga apostol nagpatuloy sa kanilang pangangaral, pagtuturo, sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Maraming naniwala, nanampalataya, na bago ang buhay. Yung dating maramot, naging mapagbigay. Yung dating takot mag-offering, ngayon nag-o-offering na. Minamahal na yung offering plate, yung pagkakaloob. At dahil po doon ay ibinuhos po ng Diyos ang pagpapala. Wala pong nalugi, walang nawalan. Lahat po ay nakinabang. Naging pantay-pantay po silang matugunan ng kanilang pangangailangan. At sabi nga po, walang kinakapos sa kanila. Walang kinakapos sapagkat kahit ang kanilang mga lupa't bahay ay pinagbibili po nila. Ganun po sila ka-generous. Ganun sila naging mapagbigay, mapagkaloob para sa pangangailangan ng kanilang kapwa. At yung mga pinagbilhan, binibigay po sa mga apostol, at ang mga apostol naman na nakakakita kung sinong may mga pangangailangan, ito ang kanilang ibinabahagi. Bagamat ngayon po, yung tinatawag na radical generosity, yan, yung radical na pagkakaloob na halos ipagbili mo ang lahat para ka lang makatulong. Ano po? Bagamat may mga kwento pa rin naman po na kung saan ay mayroong mga dating may mga tahanan o may mga lupa ibinagkaloob para mapatayo ng mga simbahan. Nangyayari naman pa rin po iyan. May mga nagdo-donate ng kanilang sasakyan para magamit sa ministry o nagdo-donate ng kanilang lupa para mapatayuan ng simbahan, magpatuloy ang ministry ng Panginoon. Nangyayari naman po yan. At ito po ang realidad noong panahon ng mga alagad. Kaya sa mga panahon at pagkakataon na tayo po ay maaaring makatulong sa ating kapwa na mayroong mga pangangailangan, ibigay po natin sa tamang tao na pwede pong magkaloob, na maaaring silang nakakakita at nakakaalam, na maaaring mabigyan ng pangangailangan. Ito po ang malaking at magandang bagay na nagkaisa ang mga alagad sa damdamin at isipan upang makita sa komunidad po na ito sa Aklat ng Gawa na ganito ang mga mananampalataya na nagdadamayan at nagtutulungan. At patuloy nawa itong maging gawain sa loob ng ating iglesia through outreach ministry, na kung saan ay tumutulong tayo sa ating kapwa na nangangailangan sa pag-provide ng mga pangangailangan nila. At siyempre, inilalagay po natin yung pagtulong sa tamang paraan, sa mabuting paraan, na bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom kung paano ito maisasagawa, na hindi lang laging umaasa at hindi lang po laging humihingi, kundi darating ang araw ay in return, yung mga natulungan, darating ang araw ay sila naman po ang tutulong sa kanilang kapwa. Yan po ang law of sowing and reaping na pinapakilala at binibigay ng Panginoon sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa inilalagay mo sa puso namin, Panginoon. Sa aming kalagayan, sa iba't ibang antas ng status ng aming pamumuhay, O Diyos, nilalagay mo sa puso namin ng iba't ibang kaparaanan kung paano kami makakatulong sa aming kapwa. Katulad ng mga naunang mananampalataya sa Aklat ng Gawa, na sa panahon ng kanilang pagtulong, O Diyos, ay hindi po kayo nagkulang, kundi ibinuhos po ninyo ang pagpapala sa kanila. Nawa sa aming mga simbahan o maging sa mga individual man, Panginoon, ilagay po ninyo sa puso namin kung paano kaming makakatulong sa pangangailangan ng aming kapwa, ng aming komunidad, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, sila na ang hangarin ay mabuti, matuwid,
sa pagmamalasakit at pagtulong sa kanilang kapwa bilang individual man o simbahan. Patuloy mo ibuhos ang iyong pagpapala, Panginoon. Salamat din sa katotohanan na ikaw ay muling nabuhay at anumang bagay na meron po kami rito sa buhay na ito, Panginoon, ay pansamantala lamang. Ang aming tunay na buhay ay nasa inyo, Panginoon. Anumang meron po kami ngayon, hindi kami nakakatiyak na hawak pa rin namin bukas ito, O Diyos. Ngunit isang bagay ang tiyak, hawak mo kami at patuloy mo inilalagay sa puso namin ang pagmamahal at pagmamalasakit para sa pangangailangan ng iba. Gamitin mo kami, gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoong Diyos, na maging daluyan ng inyong pagpapala sa iba't ibang kaparaanan na makakatulong para sa aming kapwa. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin po namin na maghapon minsan pa na maging isang hamon, pagpapala, isang bagong karanasan na kayo ang buhay na Diyos na aming kasama. Sa inyo po pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay aming binabalik alang-alang kay Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.